salita ng Diyos doon sa Exodus chapter 3 verse 14. Nahanap. Sino po ang mauna sa inyo? Ang siyang... Pwede po, Pastor, good evening po. God bless po. Sige, Brother AJ. Okay po, yung sinagot ko po Baka doon. pwedeng buksan po ang inyong Ay, opo. Kaya pakibuksan yung cam para makita po. Medyo palobat na. Sige po. Sige po. Yung ano po, yung sagot ko po doon, yung isasagot po ni Moises ay I am who I am. Dahil ang Diyos po yung nagsugo sa kanya ay hindi tulad ng ibang Diyos na may pinagmulan at may limitasyon. Kundi siya ay umiiral sa kanyang sarili. Walang simula po at walang katapusan at hindi nagbabago. Nakasulat po nakalagay po sa Book of Exodus. Gusto ng Diyos na ipaintindi kay Moises na ang magpapalaya sa Israel ay hindi ang lakas ni Moises, kundi ang Diyos na laging nandyan at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya po yun yung isasagot niya po kay Pharaoh. Hindi ako ang kalaban mo, kundi ang Diyos na walang hanggan. Yun po. God bless po. Wow. Napakaganda. Okay, yung kanyang sagot. How about the other? Sino po ang may sagot? Hello, Pastor. Try ko po. Basahin Sige po, ko ang assignment. Ma'am Jane. Sige po. Good evening po. Good evening, ma'am. Babasahin ko lang po yung sagot kong mapakahaba. Ay, asa na ba? Ayan. So, sa kasaysayan po ng aklat ng Exodus, makikita natin na ang Diyos ay hindi direktang nakipag-usap kay Paraon bago si Moises. Pagkat narinig ng Diyos yung hinaing ng kanyang bayan sa lupain ng mga mananakop, pinili ng Diyos si Moises bilang kanyang tagapagsalita upang ipahayag ang kanyang kalooban sa buhay ng mga Israelita na nakikipamayan sa bansang Egypt. Sa tanong ni Moises na ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin, makikita dito na si Moises ay may takot, pag-aalinlangan at maaring naghahanap siya ng katiyakan. Kaya naman ang sagot ng Diyos na ako'y si ako nga or I am who I am ay nagbibigay katiyakan kay Moises na ang Diyos ay hindi katulad ng mga nakigisnan nilang mga Diyos sa Ehipto. Ang pahayag ng Diyos na I am ay nagpapahiwatig na siya ang nag-iisa at natatanging Diyos, hindi gawa ng tao at walang katulad. Kapag sinagot ni Moises si Paraon, kapag tinanong siya kung sino ang nagpapasabi na palayain na yung kanyang mga kababayan, ipinapahayag dito na ang Diyos ay makapangyarihan at walang hanggan. Siya ay walang simula at walang katapusan, katulad ng ginamit sa panahunan ng pandiwa o yung present tense ng verb na I am. Ang isasagot ni Moises sa Paraon na I am what I am ay nagpapakilala din sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan. Hindi ito galing kay Moises, kundi sa Diyos lamang. Ang Diyos ang Diyos, hindi si Moises. Kapag sinabi niyang ako'y si ako nga ang nagsugo sa akin, parang sinasabi niya sa Paraon na hindi siya ang dapat niyang katakutan kung hindi ang Diyos na nabubuhay mula pa sa simula. At may sinulat po akong reflection. Sa buhay ko bilang isang lingkod ng Diyos, marami na po akong nadaanang pagsubok. Sinubok nito yung aking katapatan at pananampalataya sa Diyos. Nariyan yung takot at pag-alinlangan, subalit ang plano ng Diyos sa buhay ko ang siyang nagtatagumpay. Maraming beses na niyang pinatunayan na siya ay siya nga noon, ngayon, at magpakailanman. Naiplano na ng Diyos ang pagkatawag kay Moises. Naniniwala akong ganun din naman sa akin. Once called, forever servant. Amen. Amen. Okay, praise God. Thank you, Pastora Jane. Amen po. Sa sagot niyo po. At how about the others? Okay. Ganun din po ba? Or meron kayong ibang may dagdag? Okay. Pastor, good evening po. Sige, good evening po, Pastor Sandy. Sige Basahin, po, kayo po. basahin ko na lang po yung sa akin. I am who I Sige am. po.
Ito po ang sagot ni Moises sa Parao bilang pagpapakilala sa Diyos na nagsugo sa kanya para pangunahan ang kanyang kababayang Israelita patungo sa bundok ng Sinai at doon siya sambahin. Ito ang eksaktong sinabi ng Diyos kay Moses sa kanyang unang encounter sa Diyos na nakikipag-usap sa kanya sa naglalagablab na puno o yung burning bush. Ngunit di natutupo. Mhm. Una, ang ako'y si ako nga ay nagpapakilala sa kabuuan ang lahat ng nabanggit na pangalan ng Diyos bilang Elohim, Jehovah, El, Adonai, at iba Mhm. pa na naglalarawan sa iba't ibang katangian ng Diyos at kanyang kakayahang maglikha, gumawa, at kapangyarihan ang anumang para magkaroon mula sa kawalaan. Sa harap ni Parao ng mga Ehipsyo at mga Israelita, ipinakilala ni Moses ang kanyang Diyos na ako'y si ako nga sa pamamagitan ng himala at pinakamakapangyarihang pag-iral ng Diyos Ama sa Diwa, Anak, Manifestation at Espiritu Santo yung kaganapan. Yung paghahagis ng tungkod na naging ahas, paghampas sa tubig na naging dugo at pagpapabatid sa Parao ni Moses sa mga salot na sasapitin ng Ehipto kapag pinatigas niya ang kanyang puso. Ipinakilala rin ni Moses ang Diyos na ako'y si ako nga bilang tagapaghatol sa kamatayan ng lahat ng panganay at bilang tagapagligtas sa bawat pamilyang Israelita na may dugo ng kordero sa hamba ng bahay Mhm. na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Yan lang po, Pastor. Okay, thank you. So, napakaganda po. Sino pa po? Okay. Good evening po, Okay, Pastor. Pastor Joan. From Davao de Oro, si Pastor Joan. Parang nahiya naman po ako sa mga sagot nila kasi ang tataas po. Okay lang. Okay, so babasahin ko na lang po yung sagot ko na itinend ko po sa inyo. So ito ang isasagot ni Moses. If magtatanong si King Pharaoh kay Moses kung anong name ng Diyos na nagsugo sa kanya, ay isasagot niya, I am who I am. Bakit ito ang isasagot ni Moses? So ito ang isasagot ni Moses dahil ito ang sabi ng Diyos sa kanya. So para po sa akin, ibig sabihin, ito ay naglalarawan ng, sa kanyang katangian bilang Panginoon. He speaks of His very nature, walang simula at walang hangganan. He is infinite God, He is sovereign at ipinahayag niya ang kanyang authority bilang Panginoon sa lahat. Yun lang po, very short po. Okay, thank you, Pastor Jo. Okay. Thank you. Okay, Pastor Jerome. Good evening ulit, Pastor. Yung sa akin po ay kung bakit I am who I am. Paki-open yung cam niyo po. Sige po. Hello, Pastor. Yung sa akin po, dahil kung bakit I am who I am, yung sagot ni God ay yung isang sagot ni Moises kung tatanungin sa parang kasi po, ang Diyos po ay walang pinagmulan. Minsan po, di ba tayo nagpapakilala tayo sa ganitong paraan. Ako si Jerome na taga Tarlac. Ako si Jerome na anak ng nanay ko, ganun po. Pero ang Diyos po, sabi, I am who I am. Sa panahon po nila Moises, naiintindihan ng mga tao na kung ano yung ibig sabihin nun. Kaya kasunod po rin pinangalanan siyang YHWH na ang ibig sabihin ang Diyos ay umiiral. Sa kamakailan lang din po sa Old Testament survey, sa pag-aralan po doon na sa Ehipto pala ay maraming mga Diyos-Diyosan. Kaya may mga pinanggalingan, may nag-create, tao yung nag-create sa kanila, mga ganun po. Kaya ayun po, sabi po, mas maiintindihan po ng mga taga doon kapag ang sagot ni Moises, I am who I am, dahil po ang Diyos ay walang pinagmulan. Yun lang po. Okay, so walang pinagmulan. Next. Okay. I hope matanda ninyo yung mga sagot ng mga kasama ninyo, which is napakaganda po lahat. Okay? And let us have a summarization mamaya. Okay? Sino pa po yung hindi pa nakapagsalita?
sa kanyang na-research. Pastor Ruel, Ano yan? Theology. Pastor Manzano. Theology 1. Sige po, wag kayong mahiya magsabi sa inyong research Ayan po. para sige po. Pastor. Ay, sige Okay, po, si pasok Pastor po. Ruel. Sige, Pastor Arlan, pasok na po kayo. Ayun, ako muna, Pastor Roel. So, ayun po, magandang gabi po sa bawat isa. So, ang I am who I am po kasi, pag sinabi I am who I am, sabi nga po ni Ninang Jane kanina, na ito ay present. So, ibig sabihin po, kahit bukas po sabihin yung I am, siya pa rin po, present pa rin po, in the present tense, yung address niya po sa sarili niya. So, nagsisignifies po na hindi po nagbabago mula kahapon, ngayon at bukas, siya pa rin ay siya. At syempre po, dahil nga po ito ay nagsisignify ng eternity, wala pong pinagmulan, wala din pong katapusan. So, kaya po sinabi na ni Lord na siya ay siya, dahil yung mga Diyos po nung mga parang kasi po sa laban po ng Gods of Egypt tsaka si ang Diyos ng buhay, napakita lang po na siya ay siya at walang ibang Diyos maliban sa kanya. So yun po. Kaya sabi po, I am who I am. Okay, thank you. So, sino pa po? Meron pang hindi nakapagsalita eh. Pastor Ruel? Pastor Marian? Pastor, good Sige evening po. Pastor Ruel. Opo, halos nasabi na po lahat eh. Dadagdag ko na lang po siguro. meron pang hindi nasabi. Opo. I am who I am po, ibig sabihin po nung ayon sa aking nabasa, ang Diyos daw po ay walang simula at ang Diyos po ay sapat sa kanyang sarili. At ang Diyos po ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay laging present po sa buhay ng kanyang bayan. Ayun lang po yung maidadagdag ko, Pastor. Sa lahat po ng sinabi nila ay halos kumpleto na po. Salamat po. Yeah, thank you. Okay. Sino po? At least, pag nag-enroll kayo. Pastor Marian? Santiago? Hello po, Pastors. Pero yung So, meron ng Sa akin naman po, Pastor, meron po kasi Sige akong po, tatlong paki-open ang answer. Meron po akong tatlong answer, pero nasagot na po yung dalawa. Yung self-existent, tsaka po yung God is eternal. So, yung Okay. isa ko pong answer is, pinapakita rin po dito yung faithfulness ni God to His covenant po. Kasi, kung babasahin po natin yung following verse ng Exodus 3:15, may sinabi po siya doon na, "This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." Kumbaga, nandun po yung assurance ng Panginoon na hindi siya nagbabago, na He remain who he is now, and then who he is in the future and in the past. Parang ganun po. Yung remaining still po ng Panginoon sa covenant niya. Okay, thank you very much. Thank you very much. So, sino pa? Mayroon pa ba? Meron pa? So, Sandy, tapos na po ba kayo? Tapos na po, Pastor, yung binasa ko kanina. Okay, tapos na. Okay, thank you very much. So, napakaganda. Actually, pasok po lahat ng inyong mga sagot doon sa tanong natin, bakit niya ginamit po yung I am who I am. Tama po yung sinabi ng karamihan sa inyo na ito po ay nagpapakita ng isang katotohanan that yung self-existence ng ating Panginoong Diyos. Na ibig sabihin, hindi siya nangangailangan ng ibang
tao or ibang nilalang para siya po ay magdepende at kukuha ng tulong doon. Okay, yung sabi niyang I am who I am, ibig sabihin in himself, he is already complete. Okay? Kumbaga, wala ka nang hanapin pa. Okay? Na iba. Na kumbaga, Moses, wala ka nang ibang hahanapin pa. Na ibang tutulong. Ako lang, wala nang iba. Upang mailabas ko ang aking bayang Israel. Okay? And then yung pagkasabi niyang I am who I am, ay ipinapakita dito yung kanyang kategorya bilang Diyos ay beyond sa kategorya ng tao or limitations ng tao. Kasi yung si Moses, sabi niya kasi, kumbaga, unang-una, tiningnan niya yung kanyang sarili. Panginoon, sino ba ako? Okay? And then, sabi ng Panginoon, sabihin mo lang, I am who I am. So, yung kanyang pagsabi noon ay, kung ang tao ay may limitasyon or category doon sa kanyang kakayanan, ang ating Panginoong Diyos ay wala po. So, ibig sabihin, if we could define ourselves or other people doon sa kanyang pagkasya, okay, di ba, madidefine po natin as si ganito, ay ganyan talaga siya. And then, yan lang talaga ang kanyang kaya. Pero, yung pagkasabi ng ating Panginoong Diyos, na I am who I am, okay, ay walang limitasyon. Okay? Ibig sabihin, He is all-sufficient God doon sa ating mga napag-aralan na iba. Okay, yung nabanggit kanina, yung eternal, yung unchanging, ayun po ay tama po yon na yung sinabi po kanina sa present tense na I am. So ibig sabihin, in Hebrews 13:8, di ba sabi doon, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. So makita po natin doon na yung kanyang pagiging siya ay hindi po yung I was or I will be. Okay? Pero sabi niya, I am always. Okay? So, God is a present tense God. Kaya nga, ang sabi ni Psalmista David, which is one of my favorite verse, okay? In Psalms 46:1, God is our refuge and strength. Yung word na a very present help. Okay? So pinapakita diyan na anytime, anywhere, any circumstances ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang kakayanan ng Diyos ay hindi po nagbabago. Napakinggan ko rin kanina yung unchanging, yung Yahweh. Okay, yung word na I am who I am, actually konektado po doon sa kanyang isang tawag sa kanya, yung pong Yahweh. Okay? Which is in the Hebrew context, all of it are consonants. Wala pong vowel. Okay? Pero sa ating English na ginagamit, mayroon na pong vowel na E, which is ang pagbigkas noong walang vowel na Yahweh ay yung pong YHWH. Kapag bigkasin po yon ay parang ganon. Parang kukuha ka ng or exhale, inhale. Okay? Yeah. Ganon. Ibig sabihin, ito ay konektado doon sa kanyang pagsabing I am who I am. Ipinapakita dito na ako ang Moses, parang sinasabi ni God kay Moses, Moses, ako po ang life, ang buhay, pinanggagalingan ng buhay. Okay? So everything
dito sa mundo, everything, especially in the context of the King Pharaoh and the Israelites in Egypt, ay pinapakita ng Diyos na walang ibang buhay. Okay? Ang Israelites o magkakaroon ng hinahanap ng Israelites na klaseng buhay kasi they were exiled. Okay? Talagang naging alipin po sila. Ang trabaho nila during that time ay tagagawa po ng bricks. Okay, sa ating panahon, mga mason, okay, tagagawa po ng hollow blocks. Walang masyadong bricks ngayon. Okay, dito po sa Tarlac, may paggawaan po ng bricks sa Kapas dati. Kaya yun po ay branch yata ng Egypt. Okay? So yun po, pinapakita dito na yung Israelites were looking for a kind of life na hindi po ganon na pinapahirapan, alipin, and of course, nakita po nila yung life na hinahanap nila kay Yahweh. Okay? Sa ating Panginoong Diyos na nagsabing, I am who I am. So, yung sabi niya, I am who I am, he defines himself. He introduced himself na self-existent, eternal, yung nabanggit nyo kanina, and then unchanging, hindi nagbabago. Okay? So, kaya nga kung tingnan po natin sa Book of John, makita po natin yung maraming nabanggit doon patungkol sa Diyos through our Lord Jesus Christ na I am. So, as of today, of course, sa ating sitwasyon ngayon, ay makikita po natin na ang Diyos po ay talagang kailangan natin sa ating panahon. Okay? So, marami po mga sinisigaw ang mga tao ngayon na kilalang mga tao, kilalang mga leaders, kilalang mga ang akala ng karamihan ay siya ang makakatulong, pero the greatest reflection tonight with that profound statement, okay, na I am who I am, ay yun po ang ating kailangan ngayon na klaseng Diyos, which in fact talagang wala nang ibang Diyos na ating kinikilala kundi po yung nagsabing I am who I am. So praise God. So napakaganda inyong mga sagot. So pinapakita dito na you have researched and studied, okay, and thank God at least yung mga sagot po ng bawat isa sa inyo ay pwede po ninyong idagdag sa inyong mga sagot na wala po doon. Okay? And then the reflection to all of us tonight that again we have a present God. Okay? We have a present God. So, hindi kagaya nung ibang mga kilala natin, yung inaasahan natin ay talagang pumapalpak naman po sila. Okay? Pero ang ating Panginoong Diyos ay is a present God. Ibig sabihin, talagang maasahan po siya sa lahat ng segundo, minuto, oras, araw, okay, sa lahat ng panahon sa ating buhay. Especially at this crisis na meron tayo sa buong mundo. Okay, praise God. Salamat sa Panginoon. And pwede po ninyo yung gawing mensahe actually. Gawin ninyong i-preach. Yung mga sagot ninyo, tiningnan ko po, binasa ko po. And someday, somehow, gagamitin ko po mga yan para idagdag po doon sa aking mga gagamiting mensahe. Praise the Lord. So let us go to our new lesson tonight. And yung pong pangalawang assignment natin
we will tackle that next time. Okay? Hanggang maabot po natin yon. So this evening, natakil po natin last meeting yung pong other biblical names ng ating Panginoong Diyos na meron pong hindi lamang as in pangalan, kundi po meron pong nature po ito o katangian in relation sa kanyang mga nilikha. Especially yung pong mga natakil po natin about his express name, Jehovah, okay, which is Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Ra'a, Jehovah Chidkino, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah. Okay, El, which is the Hebrew word which means God. Okay, God. Okay, which is ang gamit nito yung El Elyon na the most high God. Okay, the God of all gods. And then yung El Shaddai, okay, na the all-sufficient God. Okay, and El Olam, the everlasting God. So another name na tinawag sa kanya ay yung Adonai, which means literally Lord or Master. Okay, which conveys the idea of rulership and dominion. Kaya tinawag po siyang Lord of Lords. Okay? And then Father. Okay? Ama, which is employed doon sa Old Testament and New Testament na lahat po in general ay because siya po ay creator, okay, siya po ay tinawag na ama, but in an intimate relationship, yung pong pagiging ama ay nagagamit lamang po ng mga taong kagaya natin na naranasan po ang kanyang pagliligtas mula sa kasalanan. So, let us look at the PowerPoint, Pastor Hope, the 4 aspects of divine nature. Okay? The 4 aspects of the divine nature. Okay, tingnan po natin yung PowerPoint. Okay, andyan po sa ating screen, God is a spirit. Okay? God is a spirit. So, pwede pong buksan ninyo ang inyong mga Bibles. Okay? I want you to have your own Bible sa inyong tabi ngayon. And then, basahin po natin ang mga bersikulong ito. Matthew 28:20, Matthew 18:20, Hebrews chapter 8 verse 5, and John chapter 3 verse 5, and chapter 4 verse 4. Tingnan po natin ang mga bersikulong yan. Sige po, basahin po natin kung sino po sa inyo ang nakahanap na po. Matthew 28:20, Pastor. Sige po, Ma'am Jane. Matthew 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Chapter 18 verse 20, sino po ang gustong magbasa? Ako na po, Pastor. Sige po. Kasulat po, Matthew 18:20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagtitipon sa pangalan ko, ay naroon akong kasama nila. Amen po. Okay, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Hebrews 8:5. Sige po, sinong magbasa? Hebrews 8:5 po.
chapter 5, ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moses ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito: tiyakin mo na gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Salamat po sa pagkakabasa sa Panginoon. Okay? John 3:5. John 4:4. Sige po, pakibasa po. Sino po ang gustong magbasa doon sa John chapter 3 verse 5? Yung pong hindi pa nagbasa. Jesus answered, very, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Okay, they are born of water and spirit. So, pinapakita po natin dito sa ating PowerPoint na isa sa mga aspeto ng kanyang divine nature is God is a spirit. Meaning to say, He cannot be confined to a physical body. Okay? Not to dimensions of space and time. He is invisible and eternal. So, He is not subject to the conditions of natural existence. Okay? Tayo mga tao ay subject po niyan. Okay? Pero ang ating Panginoong Diyos, isa sa example na maalala ko noong siya po ay nabuhay na muli, okay? Kahit nakasara po yung pintuan, and then while the disciples were gathering together, okay, ay pumasok po siya. Okay? So, sa po yun na hindi po siya subject sa kalagayan o condition po ng natural. So, He does not possess bodily parts or passions. He cannot be seen with our natural eyes. So, yan po ang ibig sabihin ng God is a spirit. But with personality. Okay? Bagamat siya ay hindi nakikita, siya po ay espiritu, which walang bodily parts, physically bodily parts, okay? Ay siya po ay may personality. Okay? Next slide, Pastor Hope. Okay. But with personality, He thinks, feels, speaks, and therefore can have direct communication with His creatures made in His image. So kahit siya espiritu, pero meron po siyang personalities. Kagaya ng siya po ay may isip, nakakaramdam, okay, nakakapagsalita. Kaya meron siyang direktang ugnayan or pakikipag-ugnayan sa atin na kanyang mga nilikha. Okay? So in Matthew chapter 3 verse 16, Exodus 4:24-9-10. So basahin po natin anong sinabi po diyan. Okay? Sige po, buksan po ang inyong mga Bible, Matthew chapter 3 verse 16 and Exodus 24 verses 9-10 and Exodus 33 verse 20. Ano po ang ipinahayag o nakita diyan? Okay, doon sa personality ng ating Panginoong Diyos. Matthew 3:16, Pastor. Sige po. Sabi po dito, nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig.
Nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Okay. Exodus 24:9 and 10. Ako na po, Pastor. Sige po. Exodus 24:9 hanggang 10. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abiho, at ang 70 pinuno ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tungtungan ay parang bughaw na sapiro at nakakasilaw na parang langit. Okay. Nakita na nakakasilaw. Okay. And then Exodus 33 verse 20. Basahin ko na po. Exodus 33 verse 20. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking muka sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyon. Amen po. Okay. So, makita po natin diyan sa mga bersikulong nabasa po natin that God can manifest Himself in a way that can be apprehended by man. Okay, so gumagamit po siya ng mga bagay-bagay to express Himself that He is God. Okay, na pwedeng malapitan or siya ay pwedeng lumapit sa atin na yung bagay na tayo po ay na maintindihan po natin. Okay? Siya. So in John chapter 1 verse 18, meaning that no man has ever seen God as He is. Okay? Sapagkat sabi kanina sa nabasa na nakakasilaw at kapag makita po natin siya yung talagang siya, okay, ay mamamatay po ang tao. So He is using at tinatawag po yan sa mga theologians na anthropomorphic view. Okay? Na gumagamit po siya ng for example sa Old Testament nakita yung likod, nakita yung kamay, nakita po yung nakakasilaw na mukha. Okay? So para maintindihan lang nating mga tao na ang Diyos, bagamat siya espiritu, ay meron po siyang personality. Okay? At ito nga po ay nakakatulong sa atin sa lahat ng panahon. So, yung pagiging God is a spirit ng ating Panginoong Diyos, okay? Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng ikulong, okay, sa physical na katawan. Okay? Bagamat siya nagkatawang tao para abutin po tayo. Okay? Bakit siya nagkatawang tao? Ang ating Panginoong Diyos nagkatawang tao through our Lord Jesus Christ kasi ang espiritu hindi pwedeng mamatay sa krus eh. Okay? Being God the Spirit, hindi siya pwedeng mamatay at patayin at ipako sa cross. Kasi nga, ang requirements sa kaligtasan ng tao, okay, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailangan po may mamatay para sa tao. Kapag ang papatayin ay Diyos, hindi kailanman pwedeng patayin ang Diyos. Okay? Kaya kailangan magkatawang tao po siya para dumanas sa hirap, okay? At para siya ay mamatay sa cross ng Kalbaryo, kaya nagkatawang tao. Okay? Kasi yan ang requirement ng justice, ng holiness ng ating Panginoong Diyos in order for the sinners to become saints. Okay? So, yun po ang pinapakita dito, that He is a spirit, that He is not confined with
the physical or natural body, okay, or nature. Okay? So sabi doon sa binasa kanina sa Matthew, okay, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Okay? Ngayon we are gathering through this online. Other churches are gathering today kasi may mga midweek services ang iba. Okay, sa buong Pilipinas, merong gumagawang gatherings ngayon, Bible study. Okay, at sa ibang bansa, siguro kasabay ng ating oras ngayon, may ginagawa ding pagtitipon. Okay, sa paglilingkod sa Diyos. Nandito ang Panginoon, nandun din siya. Okay, because yun nga po, He is not confined to a physical body or nature. So, yan po ang ibig sabihin na wala pong space or time, okay, sapagkat siya po ay invisible and eternal God. Okay, so another thing dito kapatid na aspect ng ating Panginoong Diyos, God is infinite. Okay, so ito po yung sinasabi natin kanina. Number 2 po, Store of Hope, God is infinite. Okay, that is not subject to natural and human limitations. Okay, so in relation to space, God is characterized by immensity. 1 Kings chapter 8 verse 27. Pakibasa po, 1 Kings chapter 8 verse 27. Kung sino pong nakahanap. 8:27. 1 Kings 8:27. Sige po, yung may Bible dyan. 1 Kings 8:27. Ako po, Pastor. Sige po. Maaari Sandy. bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? Okay. So, napakaganda yung sinabi sa versikulong yan. That is, the nature of the Godhead is equally present to the whole of infinite space and to every part of it. Okay? So, yung sabi ni Salmista David, sabi niya, Panginoon, nung pumunta ako sa mga ulap, nandun po kayo. Nung pumunta ako sa kinailaliman ng lupa, nandoon po kayo. Okay, nung pumunta ako sa ganitong lugar, nandoon po kayo. Sabi ni Salmista David. So, siya po ay present, okay, sa lahat ng dako. Okay, because He is infinite. Okay, no part of existence is untouched by His presence and energy, and no point in space escapes His influence. Okay, so yan po ang in relation to space. Okay, sa ang dako ng kanyang nilikha ay nandoon po ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang pagiging Diyos na hindi limitado. Okay? God is a limitless God. Okay? So in relation to that space, His center is everywhere. Okay? Immanent. His circumference is nowhere. Transcendent. Okay, so pinapakita dito na talagang hindi malilimitahan ang ating Panginoong Diyos. Okay, next slide, Pastor Hope. In relation to time, okay, in relation to time,
Okay, God is eternal. Basahin po natin ang mga bersikulong ito. Exodus 15 verse 18. So, sige po, hanapin po ninyo ang mga bersikulong yan and then let us read. Okay? Some of these verses. Exodus 15:18, sabi po dito, ikaw Yahweh ay maghahari magpakailanman. Okay, magpakailanman. Other verses, please. From other pastor. Ito po, Deuteronomy 33 verse 27 po. Sa mula't mula pa'y ang Diyos na ang inyong tanggulan. Walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo'y kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila'y lipuling lubusan. Okay, Nehemiah 9:5. At tumayo sila at inawit at sinambit, pinupuri namin ka, O Diyos, pinupuri namin sapagkat ikaw ay mabuti at ang iyong pangalan ay dakila at ipinasok mo sa inyong tahanan ang iyong dakilang kaluwalhatian. Okay, Nehemiah dakilang kalulatian. Revelation 4:8-10. Sige po. Basahin natin ang bersikulong yan. Po, Yung hindi pa nakapagbasa. basta natin. Natin yung ito. Pagbasa nyo na kalahati. Okay, one verse. Revelation 4:8-10. May nakahanap na po ba? Sayag 4:8-10. Sige po, Pastor Jerome. Ang bawat isa ay may tiga-anim na pa at punong-puno ng mga mata sa harap likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit. Hindi na yung ano yun. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siyang nakaraan sa kabukuyan at darating. Huling umaawit na pagbuwalhati para nga nagpakasalamat ang apat na buhay na dinalaw sa nakaupo sa trono na nabubuhay na sa kailangan. Ang dalawang Okay. Okay, yung word na magpakailanman. So in relation to time, God is eternal. He has existed from eternity and will exist to eternity. Okay, so He is without beginning or end. He is free from all succession of time and He is the cause of time. So past, present, and future are present to His mind. That's why yung ating assignment, tinawag po siyang I am who I am. Okay? So being eternal is unchangeable in Hebrews 13:8. So isa po yan sa mga napaloob sa inyong mga sagot kanina sa inyong assignment that Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. So in relation to time, He is from eternity to eternity. So, hindi kagaya natin na mga tao, lahat ng kanyang mga nilalang ay mayroong pong hangganan. Okay, may hangganan po ang ating oras, ang ating time sa mundong ito. Okay, at ang sabi ni Atienza ay wither lang yan. So, pero ang ating Panginoong Diyos, because He is infinite, okay, is not limited in space or time. So, number 3 na aspeto dito, kapatid, na makita po natin is self-existence. Ito po ay kasama doon sa inyong mga sagot kanina. Okay, self-existence. God's existence is not dependent upon anything outside of Himself. Okay? So, Thomas
Aquinas said he is the first cause, himself uncause. Okay? Siya ang dahilan ng lahat ng nauna, pero ang kanyang sarili ay walang gumawa sa kanya na siya naging dahilan na siya naging isang Diyos, because his self-existence. His self-existence implied in his affirmation, I am who I am. So yun po yung ating nabanggit kanina. He exists by the necessity of his nature as the uncaused being. So wala pong gumawa sa kanya. Okay? Wala pong gumawa sa kanya. And then number 4, God is one. Okay? So, basahin po natin ang mga bersikulong ito. Exodus chapter 20 verse 3. So, ang isang aspeto ng ating Panginoong Diyos ay siya po ay nag-iisa lang na Diyos. At wala nang iba. So, Exodus chapter 20 verse 3, Deuteronomy chapter 4 verse 35. Sige po, basahin po natin ang mga bersikulong nandyan sa ating screen. Exodus chapter 20 verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Okay. Deuteronomy chapter 4 verse 35 and 39. Sige po. Asan na po yung ibang mga classmates natin? Deuteronomy 4:35. Sige po. Ang mga pangyayaring ito'y ipinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Verse 39. Dahil dito, tandaan ninyo at huwag kalilimutan na sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Okay. Thank you very much. So, yung pong Isaiah chapter 44 verse 6 to 8. Nagloko yung ano niya. Pastor, choppy po tayo. Doon. Sige. Okay. Isaiah chapter 4. Isaiah 44 verse 6 to 8. Sabi ni Yahweh ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at wakas. Walang ibang Diyos na liban sa akin. Kaya sino ang makakagawa ng mga ginawa ko? Sino ang makakapagsabi sa mga nangyari mula simula hanggang wakas? 8. Huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mo, pasimula pa'y pinahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo makasaksi sa lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Ang hihigit pa sa aking kapangyarihan. Okay, thank you very much. Thank you very much. Mag-off cam na lang ko para hindi ako mag-choppy. So, makita po natin sa mga versikulong nabasa natin dyan that our God is one. So, our God in the plural form, Elohim, is a compound unity. Okay, yung sinabing
are God. So the doctrine of Trinity teaches the unity of God as a compound unity. So I want you to have this assignment, okay? Research about the doctrine of Trinity. Okay? So research po kayo, pag-aralan po natin dito sa inyong assignment yung pong about the Trinity, the doctrine of Trinity, kasi napakahalaga po ito, natatalakayin po natin. So I want you to have this an assignment about the doctrine of Trinity. Okay, so you have to pass that next week sa aking personal account sa Messenger or sa aking email address. Okay? So, yan po yung ating assignment pagdating dito sa pang-apat na aspeto ng ating pinag-aaralan ngayon patungkol sa ating Panginoong Diyos, that God is one, but we believe in Trinity. Okay? So ano po ang doktrina ng Trinity? So assignment po yan na, and then we'll have a break. Okay? And let's go back at 8:10. Na itakil po natin yung inyong assignment na pangalawa. Actually, chinek up ko, may mga hindi pa po nakapag-submit. So ituloy po natin yung ating pag-usapan ngayon. Okay? Patungkol po sa ating Panginoong Diyos. Okay? At tingnan po natin ngayong gabi yung pong the essence of God or God's inner nature. Okay? God's inner nature. Next slide, Pastor Hope. The essence of God or God's inner nature. Okay, essence may be defined as that which underlies all outward manifestation, the reality itself, whether material or immaterial. So the substratum of anything in which the qualities or attributes is here. So yan po ang titingnan natin ngayong gabi, yung iba pang mga katangian ng ating Panginoong Diyos. So, spirituality or God is a spirit. Yung ating nabanggit na kanina. Next slide po. In John chapter 4, verse 24. Okay. Anong sabi doon? He that worship Him must worship in spirit and in truth. So, yung pong nature ng ating Panginoong Diyos dito, He is immaterial or incorporeal. So, not physical, not bodily. Okay, so, as a spirit, God is not subject to any limitations to which possession of body subjects human beings. So, Exodus 20 verse 4, yung ating nabasa na kanina, kaya nga, because He is a spirit, God forbids the making of graven image or likeness. So, ang sabi sa Exodus 20 verse 4, okay, thou shalt not make any graven image. Okay? Isa po yan sa mga 10 commandments. So He is against idolatry. So, mabasa po natin dyan sa Leviticus 21 verse 1 and Deuteronomy chapter 16 verse 22. Okay? So, yung expression that represents God as having bodily parts. Okay, next slide po. So, napansin natin kanina, nabanggit natin kanina, na ang Diyos ay meron pong hands, feet, eyes, ears. Okay? Next slide, Pastor Hope. So may expression pong ganon
na mababasa po natin sa Bible. So pakibasa po sa Isaiah chapter 65 verse 2 and Hebrews chapter 1 verse 10. Okay? Sino po sa inyo ang pwedeng magbasa? Ano pong sinabi diyan? Ano? Next slide, Pastor Hope, please. Okay. Sige po, basahin po natin ang mga bersikulong ito. Sa Isaiah 65 verse 2, Hebrews chapter 1 verse 10. Someone will read, please. Genesis chapter 3 verse 8, Psalms 8:6. Isaiah Ice. 65. Sige po, ma'am. Isaiah 65 verse 2. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Okay. Hebrews chapter 1 verse 10. Tingnan natin yung bodily parts na nabanggit dyan ng ating Panginoong Diyos. Hebrews chapter 1 verse 10. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Okay? Kamay. Ang mga kamay mo siyang gumawa ng kalangitan. Okay? And then Genesis chapter 3 verse 8, Psalms 8:6. Sige po, tingnan natin ang mga bersikulong ito. 3:8. Okay? Hanapin niyo po, please. Yan pa po ba kayo? Psalms 8:6 or awit 8:6. Sabi po dito, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Okay. Genesis chapter 3 verse 8. Genesis chapter 3 verse 8 po. Nang lumamig na ang Opo. hangin bandang hapon, narinig nila na naglalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan, kaya nagtago sila sa mga puno doon upang hindi sila makita. Okay, naglalakad ang ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, may paa. Okay, 1 Kings chapter 8:29, 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Upang Ano pong sinabi dyan? First King, Unang Hari 8:29, upang mapakinggan mo sa langit ang panalangin ng iyong lingkod at ang kanyang panawagan at ipagpatawad mo ang kasalanan ng iyong bayan Israel at gawin mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ayon sa kabutihan ng bawat isa. Okay, 2 Chronicles 16 verse 9. Second Chronicles chapter 16 verse 9. Ang sabi po dito, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa kanya. Dahil sa kahangalan mong ito mula ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan. Okay. Nehemiah 1:6, Psalms 34 verse 15. Yung mga hindi pa nagbasa, please. Walang Bible sa tabi yan.
O yung nakahanap na po. Saan daw? Psalms Hindi rin niya ako maririnig. Yaman. Yaman ang Kingdom po. verse 15, napakaganda pong versikulo. Okay? 4:15. Dapat tanggalin niya yung kanyang Open cry. clothes niya. So, ito yung mga represent God as having body parts. Sabi natin kanina, Wala na. Ano siya? Ganyan siya pagkapatapos na eh. Tulad dati. No? Ilan na ba? Wala po si Pastor. okay. Nawala-wala yung okay, so Chappy si Pastor, Chappy. okay. So they are anthropomorphic in symbolic representation which serve to make God real and to express His various interests, powers, and activities. So yan po kapatid, ang ibig sabihin niyan. Okay? Kung bakit meron pong mga nabanggit na kamay, paa, at mata, at tainga ang ating Panginoong Diyos. So they are just, the theologian called it anthropomorphic or symbolic representations. Para maabot niya tayo, maintindihan natin siya, at matulungan natin siya. Kasi kung magpapakita siya sa atin, and His nature as spirit, okay, baka tatakbo tayo, matakot tayo, or hindi natin maranasan po, okay, yung kanyang kapangyarihan at pagkilos sa ating buhay. So, again, ang assignment po ninyo ay Doctrine of Trinity. i-research po ninyo ang Doctrine of Trinity. So, meron po ba kayong question dito sa ating natakel or idagdag? Wala-wala yung signal ko. Mihina yung okay, kung wala na po kayong question at may dagdag, and I hope na naintindihan natin ito, yung ating mga pinag-aralan ngayong gabi, and I want you to study or research or review everything, especially those verses, and yung pong mga points na ating natackle ngayon ay makakatulong po sa ating understanding, at I hope na magagamit din po ninyo sa inyong mga Bible study or preaching itong mga katangian ng Diyos na ating natackle ngayon, which is napakaganda actually na ito po ay ating gamitin sa ating mga Bible studies at preaching para maintindihan po ng ating mga miyembro, ng ating mga hearers, kung ano at sino ang Diyos at ano ang kanyang magagawa sa kanyang nilikha. So hanggang dito lang muna tayo kapatid, sa gabing ito, and so that you have time to make your assignment. Lalong-lalo na yung hindi pa po nakapag-submit doon sa ating pangalawang assignment. Picture taking. Okay?
yung absolute and moral attributes ng ating Panginoong Diyos. So, good evening and God bless everybody. Kung wala po kayong question, okay,